ng kaluwalhatian or ng maluwalhating katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Isayas ay binanggit po ang detalye nito sa 35 talatang 5. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na para musa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Magkakatotoo po yung kanta na naririnig natin sa Pilipinas na doon po sa amin, bayan ng San Roque, may nagkatuwaan, 4 na pulubi. Kumanta daw yung pipi, sumayaw daw yung pilay, nakinig daw yung bingi, at nanood ang bulag. Yan po ay mangyayari sa bagong langit at bagong lupa, sapagkat makakakita ang mga bulag, ang mga pilay ay luluksong parang usa, ang mga pipi ay aawit, sapagkat doon ay bubukal ang tubig, at bubukal ang kalakasan at ang kasaganaan at ang kalusugan sa bagong langit at bagong lupa. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, alam nyo, dito sa lupa, tayo ay dumaranas ng iba't ibang mga karamdaman. Marami sa atin ay mayroong sakit sa mga katawan, sakit sa mga kasukasuan. Marami sa atin ay pamilyar na sa ospital. May isang araw na darating na wala ng kapansanan doon at makakakita ang lahat ng mga tao. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinto 15:51, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Opo mga minamahal, isang araw mawawala ang lahat ng sakit sa ating mga katawan. Mawawala ang lahat ng ating mga infirmities, lahat ng ating mga wrinkles, lahat ng mga mapuputing buhok. Isang araw ay hindi ka mapapagod, magkakaroon ka ng kalakasan. Para po sa inyo na hinawakan ng mahigpit ang inyong mga mahal sa buhay, samantalang sila ay nag-aagaw buhay sa mga ospital, sa mga inyong mga bahay marahil, sa inyo na mga nakakita ng kamatayan sa pamamagitan ng karamdaman, mga mahal sa buhay na biglang nawala sa atin sa pamamagitan ng mga pagkakasakit. Isang araw po na darating, makikita niyo muli sila upang hindi na muling maghiwa-hiwalay. Isang araw po, wala ng pagkakasakit. Isang araw po, wala ng mga mahal na gamot na bibilhin upang kayo ay maka-extend lamang ng mga taon sa inyong buhay. Isang araw po, wala ng dialysis. Isang araw po, wala ng radiotherapy. Isang araw po, wala na ang mga masasakit na mga tinatawag nating mga injection na tinatanggap natin. Isang araw po, lalakad tayo ng mabilis. Isang araw po, meron na lamang kalusugan. Para po sa inyo, na sa oras na ito ay nakikinig, na kayo ay may binabatang karamdaman. Para po sa inyo na may binabatang sakit sa katawan, sa oras na ito ng inyong pakikinig, kumawak po kayo ng maigpit sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Pagtiwala po kayo sa kanyang mga salita. May isang araw na darating na ipagkakalob nila sa inyo ang tunay na kalusugan, ang buhay na walang hanggan. May isang araw na wala ng karamdaman sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang aking pong ama ay kinuha sa amin nang ako'y mga 3 taong gulang pa lamang. At maaga na hindi ko naranasan ang magkaroon ng ama. At aking tinatanaw ang isang pagkakataon kung saan may lugar na wala ng kamatayan, wala ng paghihiwalay, at lugar kung saan wala ng pagkakasakit, wala ng maglalamdam, wala ng kailangang manghiram ng pera upang may maipagamot. At minsan, tinatanggihan ng mga ospital yung mga mahihirap na walang kakayanan na magbigay ng tinatawag nating mga advance payment. Kung kayo po ay kabilang sa mga taong ito, kabilang sa mga taong may karamdaman, kabilang sa mga taong naghihinagpis dahilan sa marahil sa inyong personal na karamdaman o karamdaman ng inyong mga mahal sa buhay, pumasa po kayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. May isang araw na darating, wag po kayong bibitiw sa Kanya, ano man ang sakit, ano man ang hirap, ano man ang habdi na inyong pinagdaraanan, huwag kang bibitiw kay Kristo. Sapagkat may isang araw na darating na paggagalingin Kanya at hindi na magkakaroon muli ng karamdaman at ng kasakitan doon sa langit na bayan. Sa aklat ng Apokalipsis, nang mamasdan ito ni San Juan, kanyang nasabi, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan,
hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Tayo po nahubagulhol ng malalim. Tayo na nakaranas ng mga aksidente. Tayong halos hindi na mapatid ang ating mga luha at mga buntong hininga. Papahiri ng Panginoong Diyos ang luha sa bawat mata. Hindi na po magkakaroon ng kamatayan doon sa langit. Hindi na magkakaroon ng dalamhati. Hindi na magkakaroon ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay nito ay pawang nagsilipas na. Kabi-kabila ang nararanasan nating mga aksidente at mga sakuna. Sa isang iglap ay pupwedeng mawala sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Nakakita na ako ng mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan natin na halos wala nang mailuha. Paus na sa pagsigaw, sa sakit ng loob na kanilang nararanasan sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, sa hinagpis ng kanilang mga bagong graduate na mga anak ginahasa at pinatay, mga sanggol na minolestya at sinaktan. Saksi tayo sa hirap ng buhay dito sa sanglibutan. Batid natin araw-araw ay binabandera ito sa mga balita at ang pinakamasaklap kapag personal nating daranasan. Ngunit pa isang araw na darating, kumapit ka lang kay Jesus. Pagtiwala ka sa Kanya. May tanging pag-asa kay Jesus na buhay na walang hanggan ng kaligayahan, nang wala ng kamatayan. At sinabi niya sa akin, ang sabi sa 22:6 ng Apokalipsis, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyaring madali. Opo mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pinag-aaralan sa oras na ito ay isang bagay na tunay. Isang bagay na po pwede nating mapanghawakan sapagkat ipinakita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga propeta upang magkaroon tayo ng kaaliwan, magkaroon tayo ng pag-asa. May isang araw na darating na mabuti. And everything will be alright for eternity with the Lord and Savior, Jesus Christ. Sa Mateo 8:11, samantalang sinabi ng ating Panginoong Kristo kung ano mangyayari doon, sinasabi niya, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Opo mga minamahal, isang araw doon sa langit, o pwede tayong maupo kasama daw ni Moises. At marahil may tatanong kay Moises, Moises, paano ba yung na-part yung Red Sea, nabaha? Paano nangyari yun? Moises, paano ba itsura ng bumababa yung mana galing sa langit? Wow, paano nangyari? Everyday talaga may ganun. Anong lasa, Moises? Tapos anong itsura nung yung bato pinukpok, tapos lumabas yung tubig, Moises? Wow, that must be amazing. Imagine magkakaroon kayo ng opportunity to sit down with Moses. Huwag kayong mag-alala, kahit na very famous siya at sikat na sikat ka. We have an eternity. I believe you will have one day to sit down with him. And you will have to listen to his wonderful stories kung paano napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Marahil maupo din tayo doon kasama ni Daniel at makakukwentuhan mo siya at matatanong mo siya, Daniel, nung kasama mo yung mga leyon, hindi ka ba natakot? Anong nararamdaman mo? Ganyan. At maaaring kukwento sa atin na Daniel, masasabi niya sa atin, nandun si Jesus, nandun ang kanyang anghel, hindi niya ako pinabayaan. Nakaka-inspire, makausap at makaupuan itong mga taong ito na nakaranas ng himala sa kanilang mga buhay. Gusto ko din kausapin si Pedro. Ay tatanong ko sa kanya, Pedro, ano nung lumulubog ka, anong feeling? Tsaka nung lumalakad ka sa tubig, paano nangyari yun? Nakalakad ka sa tubig, gaano katagal? Tapos nung lumubog ka, anong nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Natakot ka ba? At marahil marinig natin kung ano mga sinasabi nila sa kanilang karanasan kay Jesus. Alam nyo, marahil naman sila ay titingin sa atin at sasabihin sa iyo, Igan, ano ang iyong kwento? Paano ang himala ng Diyos sa iyong buhay? Or Maria, maaring itatanong niya sa iyo, or Jose, or kabayan na nakikinig yun, siya ay tutungo sa inyo at mababaling ang lahat ng mga mata. Mike, ikwento mo nga sa amin, paano ka tinulungan ng Diyos? Paano ka nagtagumpay? Kahit nag-alanganin ka, paano ka binigyan ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos? Paano mo isinakripisyo ang lahat? Alang-alang sa salita ng ating Panginoong Diyos, maaaring babaling sila sa iyo at sila din ay makikinig ng iyong mga kwento kung paanong binigyan ka ng Diyos ng biyaya at ng kalakasan. Doon daw sa langit, sa Apokalipsis 22:3, hindi na magkakaroon pa ng isinumpa.
at hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang alipin, at makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Opo, makikita natin doon ang mga celebrities na mga apostles. Makikita natin doon ang mga celebrities ng mga patriarka. Makikita natin doon ang lahat ng mga banal na nagsakripisyo at nagtiyaga at umasa sa pag-asa kay Jesus. Ngunit isang bagay ang ating lubos na pinananabikan kapag makikita na natin ng mukhaan ang ating tagapagligtas. Paano kaya tayo titingin sa Kanya? Ngayon pa lang ay iniisip kong hindi ako makakatingin sa Kanya. Ngayon pa lamang ay iniisip kong maiyuko ko ang aking mata kung sakaling sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ako yung makakarating. Isang araw makikita mo ang tagapagligtas at mauunawaan mo ang Kanyang mga plano sa iyong buhay at makikita mong siya ay mabuti, siya ay mahusay, at siya ay lubos na nagmamahal sa iyo. Kaya naman ang sabi ni Pablo sa ating huling talata sa oras na ito, kaya nga hindi kami naghihimagot, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Mga minamahal, kaya pala nasabi ni Pablo, nung maalaman niya at mapatunayan niya sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos na meron siyang magandang lugar na inihanda, sabi niya, hindi kami nangihimagot. Kahit na kami ay pahinaan, ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Opo mga minamahal, maaaring harapin natin ang kamatayan kung hindi tayo madarat ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Maaaring dumanas tayo ng mga pagkakasakit, ngunit hindi tayo naghihimagot. Hindi nawawala sa atin ang matibay na pag-asa. May isang araw na darating, ang lahat ng ating kapighatian na isang sandali lamang, konti lang, ay gagawa ng lalong bigat ng kaluwalhatian na walang hanggan. Mga minamahal, sa loob ng serye ng Tanging Pag-asa, ito ang pag-asang aming iniaalok sa inyo. Ang pag-asa sa pamamagitan ni Kristo ng kaligtasan, pag-asa sa buhay na walang hanggan, at pag-asa sa paraiso na para sa iyo. May lugar ka doon. Huwag mo itong babakantihin. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. At kung ikaw naman, kapatid ko, ay tumanggap na sa ating Panginoong Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas, manatili ka sa Kanya sapagkat isang araw matutupad at mangyayari ang kanyang mga salita. May tanging pag-asa tayo sa ating Panginoong Kristo. Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777. Makakasal sa'yo, hindi na matanggal ang iyak mo. Ay, nako. Kaya kapag kayo ay nalulungkot, manood pa lang kayo sa BMD Viva Movie Box. Yan. Wow! Viva Movie Box na yan. Kaya lang mga ano na yun, di ba mga vertical drama? Oo. Vertical pala, vertical drama. Vertical drama. Vertical Sa telepono na mapapanood. platform. Ayan, dapat po natin, ayan. Meron po tayong kinakunan po ng video natin kanina. Yung press launch. Thank you. Bakit wala yung second page? Ano ba yun?
Ayan, so hanggang dyan na lang muna tayo. Dyan sa ating pang YouTube ay natapos natin dyan. So maraming salamat po sa panonood. At antok na rin ako. Kailangan na rin natin yan sa ating live. Hanggang dyan na lang po muna. At dadaan pa ako ng bakery. Bibili pa akong pasalubong na tinapay. Antok na ako. So pwede na yan. Bukas na lang ulit. Maraming salamat po. God bless. Paalam po. Ay, nako. Grabe. Grabe. Sabi ano doon sa bakery yung pinagpilahan natin ang tinapay. Sabay-sabay yung mga naninigarilyo. Grabe, may nausok. Grabe. Sanay na sanay talaga sila sa mga usok magsigarilyo. Samantalang tayo medyo halos hindi na makahinga pagka naaamoy ang usok.
Ayan, so ayos na. Maraming salamat po sa panonood. This is Jam, the Filipino channel na inyong tungkol. Paano po?